Eto naman po yung process para makapag-create tayo ng unpaid purchase document mula kay ating supplier. So let's say yung item na si Ticolin naubusan tayo, tapos bumili tayo kay supplier Unilab, then dumating na yung item. Gagawin lang para ma-record yung mga bagong dumating o yung mga bagong purchase, pupunta lang tayo ng documents section, tapos i-click lang natin yung add button. Select lang yung purchase kasi nag-purchase tayo kay supplier, tapos click lang natin yung okay. Gagawin, hahanapin natin yung resibo na galing kay supplier, yung ating sales invoice. Kasi meron doong sales invoice number. Yun yung i-record natin sa external document na field. Tapos piliin na natin kung sinong supplier yung pinagbilhan natin. Let's say si Unilab. Tapos piliin natin kung kailan yung due date niya. Let's say ang due date niya ay yan sa 25. Ayan. Tapos hahanapin naman natin yung mga items na nasa resibo. Yun yung items na binili natin under receipt number for 6674. So let's say yun nga yung si Ticolin. Double click para mag-appear yung mga options sa right side. I-input lang natin kung ilang piraso yung nasa resibo. So let's say 100 pieces, 95 each yung kanyang unit cost. Automatic nang magko-compute kung magkano yung total cost niya based sa quantity multiplied by unit cost. Tapos isi-set na natin yung expiration date. Let's say mag-e-expire siya ng February 1, click yung date, then select OK. Now, kapag merong ibang items na iba-iba yung expiration date, let's say another 100 pieces, nag-expire naman siya ng March 1, double click lang din ulit for the same item. Tapos, i-input naman yung 100 pieces. Then, mag-expire naman siya ng March 1 naman. So, pwede po yan siya. Multiple expiration date ng same item name. Click lang ulit yung OK. Tapos, repeat the same process lang para sa ibang mga items na nasa same receipt number. Naset na nga natin yung due date natin kay supplier. Once done, click lang natin yung payment muna kasi need natin i-record kung magkano yung total unpaid natin kay supplier. So gagawin lang, click lang yung new, tapos select lang natin yung unpaid na payment methods o payment method, then click lang yung okay. Once done, click lang yung save. Now, i-check natin ngayon sa stock kung ano nangyari sa stock. Dapat magkakaroon tayo ng 200 pieces na si Ticolin kasi nag-add tayo ng 100 tsaka 100. Balik tayo ng stock. So right now, 0 pa siya. Para mag-reflect yung mga items na in-add natin, click lang natin yung refresh. Magiging 200 na yan siya. So bakit naging 200? Click lang yung stock history na button, then refresh. Makikita natin dyan na nag-purchase tayo ng 100 pieces, tapos nag-purchase ulit tayo ng another 100 under the same receipt number. Kaya siya naging 200 pieces. Next question, Sir, marami na akong purchase. Paano ko ngayon ma-check yung mga due dates ng aking mga resibo at saka yung expiration date ng mga products or medicines? Gagawin lang, punta lang tayo ng reporting na section, tapos punta tayo ng purchase na section din sa unpaid purchase na report. Tapos hanapin natin yung mga due dates natin. So show report lang natin. Ayan, makikita natin dyan na meron tayong si Ticolin na 100 pieces. Mag-expire siya ng February 1. Tapos meron pa tayong isang batch ng si Ticolin na 100 pieces na mag-expire din ng next 2 months naman. So around March 1 naman siya. Now, ang next question, Sir, paano ko naman mare-record yung mga payments ko kay supplier? So let's say nagbayad ako ng half muna ng sa 19K ko na utang. Babalik lang po tayo ng documents. Tapos, hahanapin lang natin using our filter
yung ating mga unpaid transaction. Pwede natin siyang i-filter out further. Halimbawa, si Unilab, tapos kung anong date siya binili, etc. Kasi kapag marami na tayong unpaid, puro unpaid, unpaid, unpaid na yun nandyan. So, mahirap na siyang hanapin. Kaya need nating i-filter out kung anong document. Yan yung sales invoice number. So, i-take advantage natin yung filter sa taas. So, search lang natin. Then, makikita na nga natin dyan na ito na yung purchase document natin na dalawang batch ng Citicolin, 200 pieces lahat. Para ma-record yung payment, click lang natin yung edit. Tapos, balik tayo ng payment section. Tapos, makikita natin dyan yung total unpaid natin, which is yung 19,000 pesos. Let's say, nagbayad tayo ng kalahati via cash. Click lang natin yung new. Tapos, piliin lang natin yung payment method na binigay natin kay supplier. So, let's say cash, around half yung binayad natin. So, 10,000. Ayan. Kapag in-okay ko to, automatic siyang mababawasan yung ating unpaid. So, pag in-okay ko siya, magiging 9,000 na lang yung ating unpaid amount. Click natin yung save. Now, let's say, dumating naman ngayon yung next month. Panibagong due date na naman ang terms natin. O kaya need na natin magbayad ng full. Babalik lang tayo ng menu, management, documents, hanapin ulit yung mga unpaid pa natin. Tapos, click ulit yung receipt number. And then, click edit. Tapos, payments ulit. This time naman, nagbayad tayo ng remaining payment via GCash or bank transfer. Gagawin lang, click lang natin yung new. Tapos, select yung GCash payment. Tapos, kung magkano yung remaining amount, let's say 9,000. Kapag ino-okay ko to, madedetect ni system na yung ating total paid amount ay nag-match na sa ating total unpaid amount. So, magtatanong ngayon si system, sabi niya, lahat daw ng utang or credit payments are now paid. Do you want to mark this document as paid? Kapag ni-yes ko po ito, automatic yan siyang magiging green. From unpaid to paid. So, yes natin siya, ay naging paid na siya. Then, click natin yung save. Close yung document. Kapag hinanap ko ulit lahat ng unpaid natin na transactions, hindi na siya mag-a-appear. So, pag sinearch ko siya ngayon, wala na siya ngayon. Pero kapag finilter out ko yung mga paid, makikita natin siya sa pinaka-bottom. Yun yung paid transaction kay Unilab. So, purchase siya na transaction. So, ganun lang po yung way o yung process para makapag-record tayo ng unpaid transaction kay supplier. Tapos, paano rin ma-record yung mga payments natin. Kahit po terms pa yan siya, pwede.